Ano ang nakikita ninyo kapag tinitingnan ninyo ako? Isang 72 taong gulang na babae na may marahang kulubot sa mukha at mga kamay na maingat na nagbuburda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang makamay na ito mismo ang minsay nagbungkal ngang lupa sa isang malamig na sementeryo sa kalaliman ng gabi? Hindi para maglibing ng patay, kundi para ilibing ng buhay ang isang demonyong nagaanyong pamilya? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pirasong nakikita ninyo ngayon ay hindi isang regalo, kundi isang tagumpay na hinulma mula sa abong ang isang unos na napakalupit na halos wasakin ang aking kaluluwa? Hindi ito isang nobelang katatakutan. Ito ang aking totoong kwento. Isang kwento kung paanong ang isang pabulong na pangako sa pagitan ngang mag-ina sa gabi ay maaring maging isang sigaw na sapat ang lakas upang lumikhang ang bagong bukang liwewe. Kung nakikinig ka mula saan man sa mundo, mangyaring mag-iwan ng komento at mag-subscribe dahil may magkatotohanang kailangang ikalat. Kahit na yumanik pa ito sa iyong mga paniniwala, may mga kwento, gaano man kasakit, na dapat isalaysay. Minsan iniisip ko na kinailangan kong pagdaanan ang lahat ng iyon upang maging kung sino ako ngayon, isang babaeng natutong pahalagahan ang bawat sinak ng araw pagkatapos ng mahabang madilim na gabi. Nagsimula ang lahat sa maliit na bahay na iyon sa baryo San Isidro, kung saan malakas ang ihip ngang hanging amihan mula sa Sierra Madre at ang ngakuwento ngang lamba ang umugoy sa aking mapangarap nung bata pa ako. Ipinanganak ako sa San Isidro, isang bayang bulubundukin sa lalawigan ng Quezon. Maliit lang ngunit maaliwalas ang aming bahay, gawa sa kahoy na pininturahan ng mapusyaw na asul na may malaking bakuran kung saan nagtatanim ang aking ina, si Emilia, ng kung ano-ano. Naku! Miss na miss ko na ang hardin ni inay. Ang pinakamapupulang kamatis, ang pinakamatatamis na mangga, at ang amoy ng nga halamang gamot na ginagamit niya sa kanyang ngatsaa at pampalasa. Ang aking ama, si Jose, ay nagtatrabaho bilang isang forest ranger sa paanan ngang Sierra Madre. Seryoso siyang tao, isang taong hindi gaanong nagsasalita, ngunit may mabait na tingin. Gabi-gabi pag-uwi niya galing sa trabaho, may dala siyang maliit na bagay na nakatago sa kanyang bulsa, isang kendi, isang may kulay na laso, o isang bagong kwentong narinig niya sa maghapon. Ako ay nag-iisang anak, ang prinsesang bahay, sabi nga nila. Simple lang ang aming pamumuhay ngunit puno ng pagmamahal. Gigising kami sa tilaok ng aming alagang tandang sa likod bahay, si Haring Araw, isang kahangahangang manok na akala mo'y siya ang may-aring lahat. Si inay ang maghahanda ng almusal na may mainit na pandesal na binibili niya tuwing umaga. Ang amoy nito ay bumabalot sa buong bahay. Pagkatapos, papasok ako sa eskwela, ang nag-isang paralan sa bayan, kung saan lahat ng bata sa lugar ay nag-aral. Naalala ko ang aking guro, si Ginang Reyes, na parabang kahapon lang. Isang matandang babay na may puting buhok na nakapusot, salamin sa dulong kanyang ilong, at pasensyang isang anghel. Siya ang nagturo sa akin na magbasa at magsulat, at lagi niyang sinasabi na may espesyal akong paraan sa paggamit ng nasalita. Pagkatapos ng klase, oras na para maglaro. Ang aking magkaibigan, sina Nena, Totoy, at Daiding, ay makikita-kita kami sa parang malapit sa aming bahay. Maglalaro kami ng habulan, taguan, at tumbang preso. At kapag nagsimula ng lumubog ang araw, oras na para umuwi. Ang aming mga paa ay laging marumi sa putik, ang aming mga kamay ay may mansa ng duhat na aming pinipitas sa daan, at ang aming mga puso ay puno ng kagalakan na tanging pakabata lamang ang makapagbibigay. Tuwing linggo, nagtitipon ang pamilya para sa tradisyonal na salu-salo. Maagang isasalang ng aking ama ang iniho, habang si inay ay naghahanda ng saladang patatas na may mayonesa na paboritong lahat. Darating ang mga kapitbahay, magdadalang gitara, at lilipas ang hapon sa kwentuhan, tawanan, at kantahan. Ito ang panahon kung kailan ang mapinto ay laging bukas, at lahat ay nagbabantayan sa isa't isa. Hindi kami mayaman, ngunit hindi kami kailanman nakulang sa mga pangunahing pangangailangan. Nagtatrabaho ng husto ang aking ama upang matiyak na makakapag-aral ako at makaroon ng ilang maliliit na bagay na mayroon ang ibang mga bata. Ang aking ina, bukod sa mga waing bahay, ay nananahi para sa iba, gumagawa nga damit para sa mas mayayamang pamilya sa bayan. Naalala ko siyang nakayuko sa itim na makinang singer, mahinang humuhuni, habang ang matela ay nagiging bestida, pantalon, at kamiseta sa kanyang nga bihasang kamay.
malupit ang panahon ng amihan sa San Isidro, dala ang kagat na lami mula sa mga bundok. Sa pinakamalamig na gabi, magtitipon kami sa paligid ng Kalande Kahoy. Makukuwento ang aking ama ngang gakuwento noong unang panahon, ngang digmaan at kapayapaan, nang matatapang naman dirigma at mga multo sa hangganan. Makukulong ako sa ilalim ngang kumot na lana na hinabi ngang aking lola, kalahating takot, kalahating nahahalina sa mga kuwentong iyon. Nang magsampung taon ako, napansin kong mas pagod na ang aking ama. Uwi siya galing sa trabaho at upo sa silya sa branda, hinihingal habang nakahawak sa kanyang dibdib. Si inay ay maghanda ng nga sa amula sa halamang gamot, ngunit ang pag-alala ay bakas sa kanyang mukha. Si Dr. Martin, ang nag-iisang doktor sa bayan, ay madalas kaming bisitahin. Magsasalita siya nga mahihirap na salita na hindi ko maintindihan, tulad ng alta presyon at problema sa puso. Nagsimula kong mapansin ang mga bulungan sa pagitan ng mga matatanda kapag akala nila ay hindi ako nakikinig. Lihim na iyak si inay habang naglalaba. Dumami ang nabisita sa bahay, ngunit wala na ang dating saya. May nagbabago at ako, sa aking murang isipan, ay hindi lubos na maunawaan kung ano ito. Ngunit nararamdaman ko ang paninikip sa aking dibdib sa tuwing nakikita kong sinusubukan ng aking ama na ngumiti kapag tinitingnan niya ako. Isang umaga ng taaraw na may mga tuyong dahon na dahan-dahang nalalaglag mula sa mga puno ng ang aming buhay ay tumawp. Hindi na makabangon sa kama ang aking ama. Ang kanyang malabi ay asul at ang isang bahagi ngang kanyang katawan ay tila hindi tumutugon. Sumigaw ngang tulong si inay at tumakbo ang mga kapitbahay. Isinugot nila ang aking ama sa maliit na ospital ngang bayan. Naiwan ako kay Aling Miller, ang aming kapitbahay, na sinubukang libangin ako nga biskwit at kuwento, ngunit alam kong may masamang nangyayari. 3 araw ang lumipas, pumanaw ang aking ama. Ipinaliwanag ng doktor na ito ay isang stroke, bungangang mataas na presyon ng dugo na kanyang pinipilit kontrolin. Naalala ko ang kabaong sa aming sala, ang mga bulaklak sa lahat ng dako ang natingin ng awa na ibinibigay nila sa akin. Kawawang bata, napakabata pa at wala ng ama, sabi ngang gababay, na parabang hindi ko sila naririnig. Sa libing ko unang nakita si Lolo Guillermo sa loob ngang maraming taon. Siya ang ama nga aking ama, isang matangkat na lalaki na may malapat na balikat at matinding tingin. Nakatira siya sa Lucena City at bihira kaming bisitahin. Laging sinasabi ni inay na hindi sila magkasundo, na hindi inaprubahan ni Lolo ang kanilang kasal dahil sa tingin niya ay hindi galing sa magandang pamilya si inay. Noong araw na iyon, dumating siya na nakaitim na may sombrero na hindi man lang niya inalis sa loob ng simbahan. Binati niya ang lahat ng may kalamigan, kahit ako, ang kanyang nag-iisang apo. Pagkatapos ang libing, nang bumalik kami sa bahay, hindi umalis si Lolo kasama ngang iba. Nanatili siyang nakaupo sa sala na may maleta sa tabi niya. Sinusuri ang lahat ng may kritikal na mata. Doon ko napagtanto na ang aming buhay ay magbabago muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa ikabubuti. Nakakapanindig balahibo kapag may bata na nakakaramdam ng pagbabago sa mismong hangin ng kanilang tahanan. Naramdaman ni Maria Elena ang pakaubos ng init, ngunit hindi niya lubos na maintindihan ang tunay na likas ng bagyo na nagtitipon sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Tingnan natin kung paano sinimulan ng pagdating ng lalaking ito na guluhin ang kanilang mundo. Alam ninyo, aking nga mahal, ang nga bata ay may kakaibang pakiramdam tungkol sa mga bagay. Maaring sabihin ng mga matatanda ang lahat ng tamang salita, ngunit mararamdaman ng isang bata ang isang anino na gumagapang sa isang tahanan. Hindi lang ito pagbabago. Ito ang pakiramdam ng init mismo na dahan-dahang nawawala sa aming bahay. Ang lungkot para sa aking ama ay masakit na, ngunit nakaroon itong bagong bigat sa presensyang lalaking iyon. Hindi ko alam, siya ang magdadala ng pinakamadilim na anino sa aming bahay. Ang pagdating ni Lolo Guillermo ang nakpabago sa lahat sa aming bahay. Sa simula, ipinaliwanag ni inay na mananatili lang siya nga ilang linggo para tulungan kaming ayusin ang mga bagay-bagay pagkatapos ngang pagpanaw ngang aking ama. Tutal, bilang isang forest ranger, nag-iwan ng benepisyo ang aking ama, ngunit komplikado ang papeles at kailangan namin ng isang taong nakakaintindi sa mga bagay na iyon. Hindi nakatagal,
naging malinaw na wala si Lolo Guillermo na balak umalis. Ang isang babae at isang dalagita lang ay hindi kayang mamahala, sabi niya isang gabi habang tahimik kaming nahahapunan. Hindi sana ito inaprubahan ni Jose. Bilang kanyang ama, responsibilidad kong alagaan kayo ngayon. Ang aking ina, na nalulunod pa rin sa kalungkutan, ay tumango lamang. Nung panahong iyon, ang isang biyuda na may maliit na anak na babay ay maraming kinakaharap na hirap. Nagsimula ng magpatong-patong ang ngabayarin at ang pera na iniwan ng aking ama ay hindi magtatagal magpakailanman. Ang presensya ni Lolo, na tumatanggap ng disenteng pensyon, ay tila isang solusyon kahit pansamantala. Ang maunang pagbabago ay banayad. Inayos ni Lolo ang mamuebles sa sala, sinasabing mas maganda raw tingnan. Pagkatapos ay nagsimula siyang matakda ng mga oras ng kainan. Sa bahay ko, laging alas 6 ng gabi ang hapunan, sasabihin niya, bagaman hindi iyon ang kanyang bahay. Ang makinang panahin ni inay, na dati ay nasa sala kung saan siya tumatanggap ng mga kliyente, ay inilipat sa isang madilim na sulok ng silid tulugan. Ang disenteng babae ay hindi tumatanggap ng estranghero sa bahay, idineklara niya ng mahina ang protesta ni inay. Kung gusto mong manahi, para sa atin na lang, hindi para sa iba. Unti-unti, naging bihira ang pagdalaw ng makaibigan ni inay. Hindi sila tinatanggap ng maayos ni Lolo. Mananatili siya sa malapit sa panahon ng usapan na may hindi paksang-ayon na tingin. Mag-imbento siya nga agarang gawain para kay inay, na humihinto sa maikling sandali ng pagpapahinga na mayroon siya. Pumapasok pa rin ako sa eskwela, ngunit ngayon ay mayroon na akong mahigpit na iskedyul para sa pag-uwi. Walang paglalaro kasama ang mga kaibigan pagkatapos ng klase. Ang batang babae sa lansangan ay paksang sismis, sasabihin ni Lolo, na naghihintay sa akin sa gitngang paaralan araw-araw ng eksakto. Isang hapon, umuwi ako at nakita ko si inay na umiiyak sa kusina. Ang kanyang nga mata ay pula at namamaga, at mabilis niyang pinunasan ang kanyang ngaluhan nang makita niya ako. Ano po iyan, inay? Tanong ko na natatakot. Wala, anak. Pagod lang ako, sagot niya, pilit nang ngumingiti. Kalaunan, nalaman ko ang dahilan. Nakita ni Lolo ang lumang liham na isinulat ng aking ama kay inay nung sila ay makasintahan pa. Sinabi niyang bastos ang iyon at sinuno ang ito sa kalan kasama ang ilang litrato na pinahahalagahan ni inay. Para bang gusto niyang burahin ang anumang masayang alaala na mayroon kami. Ang ilang gawangang kalupitan ay mas tahimik kaysa sa iba, ngunit mas malalim ang hiwa. Hindi lang siya nagsusunong ng papel. Sinusubukan niyang sunugin ang mismong kasaysayan nila upang burahin ang pag-ibig na minsang pumuno sa bahay na iyon. At habang nagsisimulang lumabo ang liwanag na iyon, kailangan mong isipin kung anong dilim ang susunod niyang idudulot sa kanilang buhay. Aking mamahal, ang ilang gawa ay mas malupit kaysa sa anumang sampal. Nang sunugin ng apoy na iyon ang masalita ng aking ama, sinunog din nito ang isang piraso ng kaluluwa ng aking ina. Hindi lang siya nagbuburang maalaala. Gusto niya kaming paniwalay na hindi kami karapat-dapat magkaroon ng anumang kaligayahan. Nang gabing iyon, pinanot ko si inay na nakatitik sa walang laman na kalanma tapos lumamig ang nga abo. Hindi lang papel ang sinunok niya. Ito ang kanyang liwanag. Nakita ko itong lumalabo araw-araw. Ang madaling tawanan na minsang ibinahagi niya sa aking ama ay napalitan ng isang tense na katahimikan. Ang kislap sa kanyang mamata ay kinulimliman ng isang patuloy at pagod na pagbabantay. Ang aming tahanan, na minsang isang kanlungan ng init at pagmamahal, ay dahan-dahang nagiging isang kulungan, at siya ang bantay, masusing nilalok ang bawat piraso nga aming kagalakan. Nagsimula ring magbago ang nga damit ni inay. Ang kanyang mamakukulay na bestida ay napalitan ng madilim at payat na piraso. Ang isang disenteng babae, lalo na ang isang biyuda, ay nagbibihis ng may kagandahang asal. Iyan ang sasabihin niya. Sa aking 12 kaarawan, sinubukan ni inay na mahanda ng maliit na salu-salo. Inimbitahan lang niya si Nena at ang kanyang pamilya na aming pinakamalapit na kapitbahay. Nahanda siyang sokolate na cake at ilang merienda. Nang malaman ito ni Lolo, nagalit siya. Isang party na may anong pera? Sa tingin mo ba ay nasa posisyon tayo para maging ganun kaprisoso? Kahit ipinaliwanag ni inay na ginamit niya
ang sarili niyang pera na inipon mula sa ilang pananahi na ginawa niya ng palihim. Hindi siya umusod. Kinansela ang party. Ang kay ay hinati sa aming tatlo sa isang tahimik at malungkot na hapunan. Nang gabing iyon, umiyak ako ng tahimik sa aking silid hanggang sa nakatulog ako. Lalong lumala ang sitwasyon nang naksimula akong makaroon ng katawan ng dalagite. Naksimula akong tingnan ni Lolo ng kakaiba na may kakaibang kislap sa kanyang mata na nakbibigay sa akin ng lamig. Pinupuna niya ang anumang damit na suot ko, kahit ang pinakasimple. Masyadong mapangakit ang batang ito, sasabihin niya kay inay na parabang wala ako. Kailangan niyang matutong kumilos tulad ng isang disenteng dalaga. Dumami ang patakaran araw-araw. Hindi kami maaring makinig ng musika dahil ito ay gawang demonyo. Ang pagdalaw sa simbahan tuwing linggo ay naging saplitan kung saan kami upo sa unang hilaras sa ilalim ngang mapakmasit na mata ni Lolo na nakpakitang gilas sa buong komunidad kung gaano niya inaalagaan ang pamilyang kanyang namayapang anak. Sa bahay, si inay at ako ang responsible sa lahat ng gawaing bahay. Siya ang nagluluto, naglalaba, at nagpaplansa ng lahat ayon sa kanyang nga utos. Naglilinis ako, nag-ayos, at nagsisilbi nga mapakain. Kung mayroong hindi ayon sa gusto niya, susundan ito ngang sermon, minsan ay sinasamahan ng sampal sa kamay o pagila sa tanga, batang pasawe. Ihihiya mo ang iyong ama. Sasabihin niya, bagaman alam ko sa kaibuturan ng aking puso na hindi kailanman ako tratuhin ng ganun ng aking ama. Ang para sa aming bahay ay nagmumula na lamang kay Lolo at pinipilit niyang ipaalala sa amin iyon sa lahat ng oras. Kinakain mo ang binibili ko. Nakatira ka sa ilalim ng bubong ko. Ang katotohanan sa amin ng bahay na binuwang ang pawis ng aking ama ay tila wala ng halaga. Nang hina si inay unti-unti. Ang masigla at masayahin na babae na humuhuni habang nananahi ay nagbibigay daan sa isang tahimik na anino na gumagalaw sa bahay, nagsasagawa ngang nga utos. Ang kanyang nga mata, na dating maliwanag, ngayon ay tila walang laman malayo. Sa gabi, maririnig ko siyang umiyak ng tahimik sa silid-tulugan, ngunit kapag sinubukan kong aliwin siya, sasabihin lang niya, lilipas din ito, anak. Isang araw, lilipas din ito. Sa panahong ito nagsimulang magdala si Lolo nga kaibigan sa bahay. Mga lalaking kaedad niya o mas matanda pa na pumupunta para maglaro ng baraha at uminom ng lambanok sa aming sala. Kami ni inay ay napilitang magsilbi ng merienda at inumin. Laging may pilit na ngiti sa aming mamukha. Isa sa mga lalaking ito, si Mang Johnson, na may-ari ngang isang tindahan ng hardware sa bayan, at isa pa, si Mang Thompson, na isang dating militar, ay tumitingin sa akin sa paraan na gusto kong mawala. Magsasabi sila ng mga komento tungkol sa kung paano ako lumalaki at tatawa kapag dadaan ako. Hindi sila sinisita ni Lolo. Sa kabaliktaran, tila ipinakmamalaki niya ang atensyong iyon. Isang araw, kailangan mo ang asawa, bata, sasabihin niya sa nakbabantang tono. At hindi lahat ng lalaki ay may pasensya sa mga batang spoiled. Isang gabi pakaalis ng kanyang makaibigan, tinawag ako ni Lolo sa sala. Halatang lasing siya, ang kanyang nga mata ay pula, ang kanyang hininga ay mabigat sa alak. Halika dito, bata, utos niya. Lumapit ako sa kanya ng may takot, pinapanatili ang aking distansya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may tingin na ng palamig sa aking kaluluwa. Nagiging katulad ka, lang iyong lola nung bata pa siya. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ganun din siya. Lahat ay ayaw pahawakan. Ngunit natuto siyang maging mabuting asawa. Ay natuto siya. Tumakbo ako sa aking silid at ikinulong ang pinto. Nanginginig. Nang gabing iyon, sinabi ko kay inay ang nangyari. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakakita akong kislap ng reaksyon sa kanyang mamata. Layuan mo siya, Maria Elena, bulong niya. Sa tuwing siya ay uminom, manatili ka sa iyong silid na nakakandado ang pinto. Pangako? Nanggako ako. At sa loob na ilang linggo, nagawan naming panatilihin ang pagingat na ito.
Ngunit nalaman agad ni Lolo ang aming estratehiya at kinumpis ka ang susing aking silid. Hindi ka nakakandado ngang pinto sa bahay na ito, sigaw niya. Ano ang kalokohang ito? Ano ang itinatago mo sa akin? Dun ko napagtanto na nakulong kami sa isang lalong humihigpit na sapot. Wala kaming mapupuntahan. Walang pera para maksimulang muli sa ibang lugar. Ang kamag-anak ni inay ay nakatira sa malayo sa Northern Luzon at nawalan siyang kontak sa kanila. Maraming taon na ang nakalipas. Ang ilang kaibigan na mayroon pa kami ay sistematikong pinalayo ni Lolo. Ang takot ang naging aming laging kasama. Takot sa mga sigawan, sa kahihiyan, sa mga tingin, sa mabibigat na kamay na minsan ay bumababa sa amin para sa maliliit na dahilan. Sa gabi, niyayakap ko ang aking unan at nangangarap nga, araw na ako ay magiging sapat na ang edad para may labas si inay sa sitwasyong iyon. Nangangarap akong aking ama, iniisip kung ano kaya kung buhay pa siya. Isang linggo ngang hapon pakatapos ngang misa, nakita ko ang aking dating guro, si Ginang Reyes, sa plaza ngang bayan. Nakadistract si Lolo na nakikipag-usap sa pari at mayroon akong ilang mahalagang minuto na mag-isa sa kanya. Maria Elena, mukha kang malungkot, sabi niya, hawak ang aking makamay. Ayos lang ba ang lahat sa bahay? Dumating ang maluha ng hindi ko kayang pigilin. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat upang humingi ng tulong, ngunit hindi lumabas ang masalita. Ang takot ay mas malaki kaysa sa lakas ng loob. Kung kailangan mo ng anumang bagay talaga, pumunta ka sa akin. Sabi niya, isinisingit ang isang piraso ng papel na may kanyang address sa aking bulsa. Laging bukas ang aking pinto para sa iyo. Ang maliit na gawa ang kabaitan na iyon ay parang isang sinang ng liwanag sa dilim. Itinago ko ang papel na parang kayamanan, bagaman alam kong halos impossible itong bisitahin ng hindi nalalaman ni Lolo. Nakarating sa sukdulan ang mga pangyayari ng 13 taon ako. Walang selebrasyon, siyempre. Isa lamang itong ordinaryong araw sa ilalim ng pamamahala ni Lolo, ngunit may nagbago ng gabing iyon. Umuwi siya ng mas huli kaysa sa karaniwan, nanganggalok. Ang amoy ng alak ay mas malakas kaysa sa normal. At hindi siya nag-isa. Sina Johnson at Thompson ay kasama niya, parehong lasing. Nasaan ang nga babaeng bahay? Narinig kong sumisigaw siya mula sa sala habang kami ni inay ay nagtatago sa kusina. Napanindik balahibo ako. May kakaiba sa kanyang boses, isang bagay na mas nagbabanta kaysa sa karaniwan. Tumingin sa akin, si inay na may malaking mata na punong takot. Maria Elena, bulong niya ng nakmamadali. Kunin mo ang balutan ng damit na iyan mula sa lababo at lumabas ka sa likod. Tumakbo ka sa bahay ni Ginang Reyes. Huwag kang lilingon. Huwag kang titigil sa anumang bagay. Ngunit paano ka, inay? Tanong ko. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng aking puso, istorbohin ko sila. Mamaya na lang tayo, makita doon. Sige anak, para sa Jews, umalis ka na gayong. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang panganib na laging nakabitin sa amin ay malapit ng makatoto sa isang nakakatakot na paraan. May luha sa aking mamata, mabilis kong niyakap si inay. Emilia, Maria Elena, halika dito ngayon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lolo sa bahay. Hindi ako nakatakas ng gabing iyon. Nang subukan kong lumabas sa likod bahay, nakita kong nakakandado ito ng isang bagong padlock na wala rin dati. Si Lolo, sa kanyang patuloy na pagdududa, ay hinarangan ang lahat ng posibleng daanan palabas. Bumalik ako sa kusina, nanginginig, upang makita si inay na kinalatkat sa braso papunta sa sala. Akala mo ba ay maloloko mo ako? Walang nangyayari sa bahay na ito nang hindi ko nalalaman. Sigaw ni Lolo, ang kanyang nga mata ay nakpula sa alak at galit. Ang nangyari sa mga sumunod na oras ay isang bagay na sinisikap kong ilibing sa kaibuturan ng aking alaala hanggang ngayon. Ang tatlong lalaki, lasing na lampas sa rason, ay ginawang bangungot ang aming bahay. Pinatay ang nga ilaw, naiwan lamang ang mahinang liwanag ng isang lumang lampara. Sumasayaw ang mga anino sa dingding habang tumatawa ang nga boses ng lalaki at sumisigah nga utos. Si inay, sa isang huling gawang ng proteksyon, ay sinubukang itago ako sa aparador ng kusina, nakmamakaawa sa akin na huwag gumawa ng ingay anuman ang marinig ko. Ngunit nakita nila ako. At nang gabing iyon,
nawalan kami ng higit pa sa aming dignidad. Ito ang bagyo na binanggit ni Maria Elena, ang sandali na lubusang sumira sa kanilang mundo. Ang katahimikan na sumusunod sa isang pangyayari tulad nito ay madalas na mas nakakatakot kaysa sa ingay mismo. At sa katahimikan na iyon, malapit nilang harapin ang isang mapangwasa na kahihinatnan na pipilit sa kanila na gumawa ng isang imposibleng pagpipilian. Kinabukasan, ang bahay ay nasa nakamamatay na katahimikan. Si Lolo at ang kanyang nga kaibigan ay umalis sa madaling araw na parang walang nangyari. Nakita ko si Inay sa kusina na naghahandaeng kape ng mekanikal. Ang kanyang mukha ay namamaga sa sobrang pag-iyak, may magalila na marka sa kanyang nga braso. Naktama ang aming nga mata, puno ang sakit na hindi kailanman may papahayag ng masalita. Umalis na tayo dito. Inay, pakiusap ko, hawak ang kanyang nanginginig na mga kamay. Saan naman anak? Sagot niya. Ang kanyang boses ay basak. Sino ang maniniwala sa atin laban sa kanyang salita? Siya ay respetado sa bayan. Mayroon siyang maimpluwensyang mga kaibigan. Kami lang. Ang kawalang magawa ay parang isang nakapipihating bigat sa aming mabalikat. Sa mga sumunod na araw, namuhay kami na parang mga multo sa aming sariling bahay. Bumalik si Lolo sa pag-arte na parang walang nangyari, marahil ay mas mabait pa kaysa sa karaniwan, nagdadala ng maliliit na regalo, pinapayagan ang ilang dating ipinagbabawal na kalayaan. Ito ang kanyang masamang paraan ng pagpapanatili ng kontrol ng pagtiyak sa aming katahimikan. Huminto ako sa pag-aral. Hindi ko kayang harapin ang mga tao, natatakot na sa paanuman ay malalaman nila na makikita nila ang kahihiyan na nakatata sa aking mukha. Si Inay, laging napakatatak sa kabilang lahat, ay tila nasira sa loob. Gumagalaw siya sa bahay na parang isang robot, ginagawa ang kanyang nga gawain, ngunit ang kanyang nga mata ay walang laman, tulad ng nga bintana ng isang abandonadong bahay. Ang pagdalaw ng kaibigan ay naging mas madalas. Natuto kaming maglaho sa mga sandaling iyon upang ikulong ang aming sarili sa banyo, ang nag-isang silid sa bahay na mayroon paring susi. Minsan gumana ito, minsan hindi. Namuhay kami sa isang patuloy na estadong pagbabantay, natutulog na may isang mata na bukas, nabibigla sa anumang ingay. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang makasakit si Inay sa umaga. Ang pagduduwal, ang pamumutla, ang pagkahilom nga palatandaan nako sa aking kamusmusan ay hindi agad nakilala, ngunit siya, na may takot sa kanyang mukha, ay lubusang naintindihan. Isang umaga, habang si Lolo ay nasa tindahan bumibili ng pandesal, ipinagtapat niya sa akin ang kanyang takot. Sa tingin ko ay umasa ako ng isang sanggol. Maria Elena, sabi niya, halos hindi marinig ang kanyang boses. Ang lupa ay tila bumukas sa ilalim ng aking nga paa. Isang sanggol? Paano kami magdadala ng isang bata sa kapaligirang iyon ng takot? Kanino? Nagsimula akong magtanong, ngunit huminto ako nang makita ko ang sirang tingin ni Inay. Hindi ko alam, sagot niya. At ang dalawang salitang iyon ay sapat na. Walang paraan upang malaman. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang nga pagbabago sa sarili kong katawan. Pagduduwal din sa umaga, pagkasensitibo, matinding pagkapagod. Ang parehong takot na nakita ko sa mga mata ni Inay ay ngayon ay nakikita rin sa akin. Impossible, hindi maisip, ngunit ang katotohanan ay nakatingin sa amin ng may walang awa na kalupitan. Pareho naming dinadala sa aming sinapupunan ang bungang nakakatakot na gabing iyon. Papatayin niya tayo kung malalaman niya, bulong ko kay Inay isang gabi habang kami ay nag-isa sa kusina. Inaasahan ko ang galuha o marahil ang karaniwang bigong tango. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at ang kawalan ng laman, sa kanyang nga mata ay napalitan ng isang malamig, matigas na apoy na hindi ko pa nakita kailanman. Ito ang tingin ng isang hayop na nasa sulok na nakpasya na hindi na siya ang magiging biktima. Hindi, anak, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at delikadong matatag. Hindi niya makukuha ang pagkakataong iyon. Hindi na lang tayo ang kanyang mabiktima. Ngayong gabi, nagsisimula tayong maging mga nakaligtas. Dumating na ang oras para tapusin ito. At sa ganun, isang kislap ng pag-asa o marahil isang bagay na mas mapanganib ay sumiklap sa dilim.
Ang babae na naging multo sa kanyang sariling tahanan ay wala na, napalitan ng isang nakaligtas na wala nang mawawala. Ngayon, isang desperadong plano ang nagsisimulang mabuo at gugustuhin mong marinig kung ano ang handa nilang gawin upang makatakas. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumilos si inay ng iba, mas sumusunod sa presensya ni Lolo, halos nambobola. Tila nasisiyahan siya sa pagbabago, nagyayabang kung paano niya napasunod ang matigas na ulo na babae. Hindi niya alam na sa likod ng malinaw na paksuko na iyon, isang plano na isinilang mula sa pagkasira ng loop ang nagbubuo. Nagsimulang mag-ipon si inay ng maliliit na halagang pera, nga sentimong natira sa pamimili, ilang barya na nakita niya sa paligid ng bahay. Itinago niya ang maito sa loop ng isang butas na sabon, isang trik na natutunan niya sa kanyang lola noong panahon ng digmaan. Kasabay nito, nagsusulat siya ng mga tala sa isang maliit na notebook na nakatago sa ilalim ng kutson. Ano ang isinusulat mo, inay? Tanong ko isang gabi. Mausisa, ang ating kinabukasan, anak? Sagot niya na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ang ating kinabukasan, ipinaliwanag niya sa akin na mayroon siyang kapatid na lalaki, si Mang Tonyo, na nasa Philippine Army sa Zamboanga City. Hindi sila nakausap sa loop ng maraming taon dahil sa isang lumang hindi pagkakaunawaan, ngunit siya ang aming nag-isang pag-asa. Kung makarating kami sa kanya, marahil ay makakaroon kami ng pagkakataong magsimulang muli malayo roon. Ngunit paano tayo makakalis dito? Kinokontrol niya ang bawat hakbang natin? Tanong ko. Sinisikap na huwag madala ng maling pag-asa. Kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya, Maria Elena. Bantayan, alamin, hintayin ang tamang sandali. At iyon ang ginawa namin. Sinimulan naming maingat na pag-aralan ang magawin ni Lolo. Kailan siya umiinom ng mas marami? Kailan siya lumalabas? Sino ang kanyang binibisita? Saan niya inilalagay ang nga susi? Bawat detalye ay mahalaga para sa aming plano sa pagtakas. Nalaman namin na mayroon siyang maliit na kayamanan sa loop ng isang pakeng libro sa bookshelf sa sala. Perana? Sa karapatan, ay bahagyang sa amin ang bungangang pensyon na iniwan ng aking ama at kinukupit ni Lolo. Nagpasya si inay na kapag nakatakas kami, kukunin lamang namin ang sapat para sa biyahe patungong Zamboanga City, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa matinding pangangailangan. Ngunit ang oras ay laban sa amin. Ang aming katawan ay nagbabago araw-araw at malapit nang maging imposible na itago ang aming kalagayan. Ang pag-ugali ni Lolo ay nagiging mas pabago-bago. Nagpapalit-palit siya ng gasandaling ang maliwanag na kabaitan na may pagsabong galit ng walang malinaw na dahilan. Sa isa sa magabing iyon ng galit, pagkatapos matuklasan na may nawawalang barya mula sa banga kung saan niya inilalagay ang mga barya, ginulon niya ang buong bahay, hinahanap ang magnanakaw. Sa isang himala, hindi niya nakita ang aming pinagtataguan sa sabon. Ngunit lalong naging tensyonado ang kapaligiran. Kung malalaman kong nagnanakaw kayo sa akin, gugustuhin ninyong hindi kayo ipinanganak, banta niya, itinuturo ang kanyang nanginginig na daliri sa aming dalawa. Nang gabing iyon nagkaroon si inay ng ibang ideya. Nagbago ang kanyang tingin at napagtanto kong ang plano ay naging isang bagay na mas tiyak, mas mapanganib, hindi na tayo makakapaghintay. Maria Elena, sabi niya nang kami ay nag-isa, hindi lang tayo basta tatakas, hahanapin niya tayo at pagkatapos. Hindi niya kailangang kumpletuhin ang pangungusap. Pareho naming alam na siya ay magiging walang awa. Ano ang gagawin natin kung gayon? Tanong ko. Nararamdaman ang lamig na bumabalot sa akin. Huminga ng malalim si inay bago sumagot, sisiguraduhin natin na hindi na siya makakasakit ngang sinuman. Ang determinasyon sa kanyang boses ay nakakatakot sa akin. Hindi na siya ang sirang babae na nakita ko sa mga nakaraang buwan. Siya ay isang puwersang kalikasan. Ginagabayan ng pinakaprimitibong insting sa lahat upang protektahan ang kanyang maanak sa lahat ng paraan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magsaliksik ng mga halaman at damo sa maliit na aklatan ng komunidad. Sinasabi kay Lolo na naghanap siya ng mga resipo para mapahanga siya. Siya, sa kanyang kayabangan, ay naniwala sa kanya at tila pa nga ay naramdaman na flattered.
Nagdala siya sa bahay nga isang lumang libro tungkol sa mga halamang gamot na pag-ari ng aking lola. Alam ngang iyong lola ang lahat tungkol sa mga halaman? Komento niya sa isang bihirang sandali ng nostalgiya. Gumagawa siya ngam nga saan na nakakagaling sa anumang karamdaman. Kung gaano nakakatawa na ang komentong iyon ay magiging isang mahalagang bahagi ng aming plano. Nakita ni inay ang halaman na kanyang hinahanap sa likod bahay. Kumuha siyang ilang dahon ng diskreto, pinatuyo ng palihim, at itinago ang nagresultang pulbos sa isang maliit na talang supot. Ano iyan? Tanong ko. Nag-alala sa direksyon na tinutungo nga bagay. Isang bagay lang para makatulok ng mahimbing ang ating lolo ngang ilang oras. Paliwanag niya, iniwasan ng aking tingin. Sapat na oras para makuha natin ang pera at umalis bago siya magising. Hindi ako lubusang naniwala sa kanya, ngunit sobrang desperado ako para tanungin siya. Ang plano ay simple. Sa susunod na magdala siyang kanyang mga kaibigan para uminom, ilalagay namin ang pulbos sa boteng lambanog. Kapag silang lahat ay nawalan ng malay, kukunin namin ang pera at tatakas sa gabing tren patungong Zamboanga City. Dumating ang pagkakataon ng mas maaga kaysa sa inaasahan namin. Isang Bayerns, inihayah ni Lolo na darating sina Johnson at Thompson para ipadiwang ang isang matagumpay na deal. Inutusan niya kami na mahanda ng merienda at linisin ng husto ang bahay. Ito ang aming nag-isang pagkakataon. Ang puso ko ay napakabilis ang tibok sa aking dibdib na natatakot ako na baka marinig nila ito. Si inay, gayon pa man, ay nagpanatili ng isang nakatakot na kalmado habang inihahanda ang lahat, kasama na ang espesyal na bote na ihahain sa tamang sandali. Dumating ang galalaki ng magang gabi, masaya na sa mga inuming naubos nila sa lokal na tindahan. Umupo sila sa sala, tumatawa ng malakas, nagsasalaysay ngang magabastos na kwento. Nagayin kami ng merienda ayon sa utos, iniwasan na tingnan sila ng direkta, lalo na ang dalawang kaibigan, na ang makamay ay sinubukang hawakan kami kapag dumaan kami. Si Lolo, sa gitna ngang kanyang makuwento, ay binanggit na malapit na siyang makaroon ng mahalagang balita na sasabihin sa kanyang makaibigan. Ang tingin na ibinigay niya sa amin ay nakpalamig sa aking dugo. Sa paanuman, alam niya o may hinala siya sa aming kalagayan, wala nang oras na sasayangin. Nang hilingin niya ang espesyal na bote na kanyang iniipon para sa mga okasyon tulad niyan, dinala ni inay ang aming inihanda. Nagbuhos siya ng marami sa 3 baso at pinanot nang may pilit na ngiti habang masigla silang umiinom. Ang epekto ay mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Sa wala pang kalahating oras, ang 3 lalaki ay tuluyang nawalan ng malay, malakas na humihilik sa sala. Bilisan mo, Maria Elena, bulong ni inay. Kunin mo lang ang mahahalagang bagay. Kaunti lang ang oras natin. Nagmadali kaming mag-impake ng maliit na balutan bawat isa. Mga pangunahing damit, ang pera na nakatago sa peking libro, isang litrato ngang aking ama na nagawa ni inay na mailigtas mula sa apoy. Nang papalabas na kami ngang pinto, huminto si inay, nakatingin ng matindi sa 3 lalaki na nakahiga sa sahig sa sala. Dito ka maghintay, sabi niya sa boses na hindi ko nakilala. Mayroon akong gagawin muna. Napanut ko, paralisado. Habang siya ay pumunta sa bodega sa likod bahay at bumalik na may dalang makapal na lubid. Sa isang kakilakilabot na sandali, inakala kong may gagawin siyang hindi na may tatama. Inay, simula ko, nanginginig sa takot. Huwag kang mag-alala. Pakpapakalma niya sa akin. Napansin ang aking takot. Hindi ko gagawin ang iniisip mo. Pero kailangan nating tiyakin na hindi nila tayo masusundan kaagad. Sa isang kasanayan na ikinagulat ko, tinalyan niya ang 3 lalaki gamit ang komplikadong buhol na natutunan niya sa aking ama, na bihasa sa mga gawaing pangbundok. Pagkatapos ay pumunit siya ngam nga piraso ngang kumot at binusalan ang bawat isa sa kanila. Hindi sila masasaktan nito, ngunit magbibigay ito sa ating ng sapat na oras upang makalayo bago sila magising, paliwanag niya. Tara na. Nang paalis na kami, huminto siyang muli, na parabang mayroon siyang natuklasan. Hindi. Maria Elena. Hindi pa rin ito sapat, bulong niya. Ang kanyang tingin ay nakapako sa walang malay na anyo ni Lolo. Ang pagtakbo ay hindi sapat. Ang lalaking tulad niya ay hindi lang basta humahabol. Sila ay nananakot. Kailangan siyang hatulan.
Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mamata ay puno ng isang nakakatakot na kalinawan. Kailangan niyang magising sa isang lugar na sinasabi niyang iginagalang niya ngunit nilapastangan ng kanyang pagkatao. Kailangan niyang harapin ang asawang pinahirapan niya at ang anak na ang alaala ay kanyang dinungisan. Hindi lang tayo nagbibigay ng leksyon, Maria Elena. Naghahati tayo ng hatol, at sa gayon nagsimula ang pinakamadilim na kabanatangang aming pagtakas. Ang isa na hindi namin inakala nung nagsimula ang lahat. Dadalhin natin sila sa sementeryo? Sabi ni inay sa boses na napagkakalmado, na mas lalo pa akong natakot kaysa sa kanyang mungkahi. Sa sementeryo? Bakit? Tanong ko, nalilito at natatakot. Dahil doon nakalibing ang nga dapat nilang igalang ang iyong ama at ang iyong lola. Kailangan nilang harapin ang kanilang ginawa. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang sementeryo ay nasa pinakaliblib na bahaging bayan, isang madilim na lugar kahit sa araw, napapaligiran ng mataas na pader ng malumang bato. Sa gabi, walang sinuman ang nangahas na lumapit doon. Paano natin dadalhin ang tatlong lalaki doon? Tanong ko, iniisip ang praktikal na imposibilidad ng ideya. Nakahanda na ang lahat sa isip ni inay. Sa likod ng bahay, mayroong isang kariton na ginagamit ng aking ama sa paghakot ng materyales. Luma na ito, ngunit matibay. Isa-isa natin silang dadalhin, simula sa iyong lolo. Ang plano ay mapangahas, mapanganib, at tila impossible. Ngunit ang desperasyon ay nagbigay sa amin ng lakas na hindi namin alam na mayroon kami. Sa sobrang hirap, nagawa naming kalatkarin si lolo na wala pa ring malay papunta sa kariton. Tinakpan namin ang kanyang katawan ng ngasakong yari sa katsa, at sa kadiliman ng gabi, sinundan namin ang daan ng lupa na patungo sa sementeryo. Tila walang katapusan ang daan, bawat inggay ay nakpapagulat sa amin. Bawat anino ay tila isang napipintong panganib. Ngunit nagpatuloy kami, dalangang isang determinasyon na isinilang mula sa pinakamalalim na takot at pinakadalisay na pangangailangan para mabuhay. Nang sa wakas ay makarating kami sa kinakalawang, na mga tarangkahan ng sementeryo, kinuha ni inay ang isang lumang susimula sa kanyang bulsa. May utang na loop ang tagapag-alagang sementeryo sa iyong ama, paliwanag niya. Ibinigay niya sa akin ang susing ito matagal na. Kung sakaling kailanganin, naming bisitahin ang puntot sa labas ng normal na oras. Hindi ko inakala na gagamitin natin ito para dito. Ang sementeryo ay nababalot sa dilim, bahagya lamang na nailawan ng gasuklay na buwan. Ang malapida ay nakatayo na parang matahimik na bantay habang kami ay sumusulong sa gitna ngang mapuntot. Alam na alam ni inay kung saan pupunta. Ang pinakamalayong sulo kung saan naroon ang napunto ng aming pamilya. Magkatabi, tulad ng mawalang hanggang tagapag-alaga, ay ang mapuntot ng aking ama, si Jose, at ng aking lola, si Sarah, na hindi ko naabutan. Nagpagawa si lolong isang detalyadong lapida para sa kanyang anak, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagpapakitang gilas upang makitang lahat kung gaano siya kabukas palad at deboto sa kanyang pamilya. Tulungan mo akong ibaba siya mula sa kariton, hiling ni inay. Hirap naming kinalatkat ang walang buhay na katawan ni lolo hanggang sa mailagay namin siya sa pagitan ng dalawang puntot. Dun ko napansin ang mga kagamitan, isang pala at isang asarol na nakatago sa likod ng lapida ng aking ama. Pinlano mo ba ito? Tanong ko. Nakakaramdam ng kilabot. Pinlano ko ang ating kaligtasan. Maria Elena? Sagot niya na may parehong nakakatakot na kalmado. Ngayon, mahukay ka. Nagsimula kaming mahukay ngang isang mababaw na butas sa lupa sa pagitan ng dalawang puntot. Mahirap ang trabaho, at ang aking madelikadong kamay ay agad na napuno ngang bapaltos, ngunit hindi ako huminto. Sa tuwing naisip kong sumuko, naaalala ko ang takot ng nakaraang linggo, ang dinadala ko sa aking sinapupunan, at nakahanap akong lakas para magpatuloy. Nang ang butas ay halos tatlong talampakan na ang lalim, sinabi ni inay na sapat na iyon. Sa makasamang pagsisikap, inilagay namin si lolo sa hukay, inayos siya upang siya ay nakaupo na nakausli ang kanyang ulo. Hindi natin siya gustong patayin,
paliwanag niya habang nagtatapon kami ng lupa sa paligid ng kanyang katawan na nagpako sa kanya sa nakapangingilabot na posisyong iyon. Gusto nating harapin niya ang kanyang makasalanan. Ito ay isang gawaing isinilang mula sa pinakamalalim na sulok ng desperasyon, isang primal na sigaw laban sa lahat ng pagdurusa na kanilang tinis. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa pagbawing ng kanilang kapangyarihan sa pinakanakakakilabot na paraan na maisip. Sila ay tumawid sa isang linya kung saan wala ng balikan, ngunit ang kanilang paglalakbay tungo sa tunay na kaligtasan ay nagsisimula pa lamang. Nakakabaliw pakinggan. Hindi ba? Aking mamahal? Alam ko. Ngunit kapag ang isang tao ay naitulak sa pinakadulongang desperasyon, hindi na sila nag-isip gamit ang kanilang ulo. Ito ay puro instinct para mabuhay. Ang lakas na mayroon kami noon ay hindi na mula sa aming mga kalamnan, kundi sa aming takot at sa kagustuhang mabuhay upang protektahan ang buhay na lumalaki sa loob namin sa anumang paraan. Nang matapos kami, tanging ang ulo, na lamang ni Lolo ang nakikita, na parabang sumusulpot mula sa mismong lupa. Humihinga pa rin siya. Ang epekto ng halamang gamot ay nagpapanatili sa kanya sa isang mahimbing na tulog sa lupa ng ilang oras. At paano ang dalawa pa? Tanong ko, pagod na sa pisikal na pagsisikap at emosyonal na tensyon. Wala na tayong oras, sagot ni Inay, nakatingin sa langit na nagsisimula ng bahagyang lumiwana sa abot tanaw. Nakatali pa rin sila sa bahay. Kapag nagising sila at nakalaya, malamang nahahanapin nila ang kanilang kaibigan dito. Sa panahong iyon, malayo na tayo. May isa pa kaming dapat gawin. Kumuha si Inay ng isang piraso ng papel at isang lapis mula sa kanyang bulsa. May isinulat siya gamit ang nanginginig na kamay at itinayo ito sa lupa sa harap ng muha ni Lolo, sinusuportahan ng isang maliit na krus na gawa sa mga sanga. Ano ang isinulat mo? Tanong ko. Ipagmamalaki ka kaya ngayong asawa at anak sa kung sino ka ngayon. Tiningnan ko ang lalaking iyon na nakabaon hanggang lig na may akusatoryong tala at naramdaman ko ang isang makahalong emosyon. Takot, ginhawa, pagkakasala, kasiyahan. Mali ba ang ginagawa namin? Marahil, ngunit tila ito ang tanging posibleng paraan sa sandaling iyon ng matinding desperasyon. Tara na, Maria Elena? Sabi ni Inay, hawa ang aking kamay. Mayroon tayong tren na hahabulin. Sa pagbabalik, mabilis kaming dumaan sa bahay upang kunin ang aming mga balutan at ang pera. Ang dalawang lalaki ay wala pa ring malay sa sala, nakatali at may busal. Iniwan ni Inay na hindi nakakandado ang pintuan sa harap. May makakahanap sa kanila sa umaga. Sabi niya, o makakakabalas sila. Sa alinmang paraan, wala na tayo dito para makita ito. Naglakad kami ng mabilis patungo sa istasyon, nakihalubilo sa ilang taong naghihintay ng tren sa madaling araw. Mga manggagawa, mga manlalakbay, mga nag-iisang kaluluwa na may sariling mga lihim at tadhana. Walang sinuman ang pumansin sa amin. Dalawang babay na may maliliit na balutan, ang mga mukha ay bahagyang natatakpan ng alampay. Dumating ang tren sa tamang oras. Naglalabas ngang singaw at nagpapayanig sa plataporma sa ilalim ng aming mga pa. Sumakay kami sa huling bagon. Pumipili ngang isang madilim at malayong sulok. Nang tumunok ang pito at nagsimulang umandar ang gulong, naramdaman ko ang isang malaking bigat na nawala sa aking mabalikat. Saan talaga tayo pupunta? Inay? Tanong ko sa isang bulong. Sa Zamboanga. Tulad ng plano. Tutulungan tayo ni Tio Tonyo. Sigurado ka bang tatanggapin niya tayo? Ilang taon na kayong hindi nag-usap. Hinawakan ni Inay ang aking kamay ng mahigpit. May mga pakukulang si Tonyo, ngunit marangal siyang tao. Kapag nalaman niya ang nangyari. Bueno, mayroon siyang napakatibay na kodigong karangalan. At saka, nakatubili siya. Inilagay ang kanyang libreng kamay sa kanyang tiyan. Pamilya, niya tayo. Sagrado ang pamilya para sa mga sundalong tulad niya. Bumilis ang takbo ang tren, papalayo sa San Isidro, sa bahay na naging aming tahanan at bilangguan, sa sementeryo kung saan iniwan namin si Lolo, na nakabaon hanggang lig, hinaharap ang kanyang makasalanan sa ilalim ng tahimik na tingin ng mapatay. Tumingin ako sa bintana,
Pinapanot ang mailaw ng bayan na nawawala sa di kalayuan. Ito na ba ang huling pagkakataon na makikita ko ang lugar na iyon? Ano ang naghihintay sa amin sa Zamboanga? Paano ako tatanggapin ngang tiyuhin na hindi ko man lang kilala? At higit sa lahat, ano ang gagawin namin sa mga batang lumalaki sa aming mga sinapupunan? Ang matanong na walang agarang sagot ay umikot sa aking isipan habang ang patuloy na ritmo ng riles ay umuugoy sa aming despradong pagtakas.